Ang pag-uusapan natin ngayon. So talk number 2, Pray and Scripture. At ito ay ibibigay sa atin ng sila naman yung unit leaders natin sa SB3A1. So walang iba kung hindi si Brother June Garis. At later on, mag-share yung kanyang may bahay. Okay. Maraming salamat po, Brother Drew. At maraming salamat po sa pagdating ninyo. Thank you for coming by. Maraming salamat. At narito na po tayo sa talk number 2, ang covenant orientation, talk number 2. Ano bang topic natin? Prayer and Scripture. Wala pala. Ang gumawa kasi nitong PowerPoint namin si Kiara, yung hindi ko napansin, wala pala dito. Tayo pa lang ng highlights dito, mami. Pero anyway, yung kasama ko po dyan, dati kong girlfriend, si Sen. Asawa ko na po siya ngayon, siyempre. At mamaya po, magbibigay po siya ng sharing. Abangan niyo po, at kaabang-abang po yung sharing niya. And ito po yung aming family. May 3 po kaming anak ni si Sen, nabiyayaan po kami ng 3 anak. Yung 2 po naming anak, sa Kristan po yan, si Michael, si Matthew. Si Kiara naman po ay nasa CCA, bali, ano po siya? Anong tawag dito? Choir. So, yan po yung family. So, punta po tayo sa topic natin. Prayer and Scripture. Number 2 talk po dun sa covenant orientation natin. Pagnilayan po muna natin yung prayer and Scripture. Pag sinabi nating prayer, ang prayer po, sabi ron sa guidelines, prayer is the essential form of communication between person and God. Sa madaling sabi, ang prayer po ay nakikipag-ugnayan, nakikipag-usap tayo sa ating Panginoon. Sa madaling salita, nagsasalita tayo. We are talking to God. Nagsasalita tayo sa Panginoon. At yun pong scripture, yan yung Bible natin, yung Old and New Testament. Bale, ang definition po sa guidelines ng Scripture is, yun, the Bible, Old and New Testament. So pag sinabi pong during Scripture, God is talking to us. So si Lord naman yung nagsasalita sa atin. So pamamagitan ng pagbabasa natin. So yun. At according kay Father Aga, meron po kasing definition yung scripture. Kung natatandaan ko before, Lectio Divina. Yun yung holy reading. Pero kung pupuntahan po natin, medyo tatagal po tayo kasi medyo mahaba yun. Lectio, meditation, oratio, contemplatio, actio. Pero ang ipipresent po natin is prayer muna. Saan nyo po ba unang narinig itong prayer and scripture? May nakakatanda po ba sa inyo kung saan po ninyo na nakinig yung prayer and scripture? Alam ko na, nakinig nito sa CLP. Na-topic natin ito sa CLP. Naalala niyo yung spoke, yung will of life na nakalagay doon. Sa will of life, nakalagay yung prayer, nasa gitna si Christ, prayer, word, witnessing, fellowship, and sacraments. So by well of life, it transmit the power and direction from the hub to the rim. Sabi doon, napunta sa gitna kay Jesus Christ. Putting our whole life in contact with Christ so that our life can be transformed by His power and direction. So yun po yung will of life. At nakinig din po natin to sa talk number 7, sa growing in the Spirit. At sabi po doon sa in-example ng speaker natin doon sa scripture, sabi niya, anong pagkakaiba? Sino pong nakakatanda? Anong pagkakaiba ng protestante? Paano ma-identify? Anong pagkakaiba ng protestante at katoliko? Anong pagkakaiba ng Bible ng protestante at katoliko? Ayan.
Ang sabi po doon, tama rin yung kay Bro Ronnie, ang sabi doon sa example na yun, pag daw Bible ng Protestante, amoy kilikili. Pag daw Bible ng Katoliko, amoy ipis. Kasi hindi raw natin, papayag ba tayo ng ganun? So, mali yung kwento na yun. At ngayong araw na to, mababago na yun paglabas natin. So, moving on, prayer, punta tayo sa prayer. Ay, ito pa pala yan. Prayer and scripture are crucial tools to growth in the Christian life. Ibig sabihin, mahalaga, napakahalaga ng prayer and scripture sa ating buhay katoliko. Mamaya pa yan. So, prayer is very powerful. In fact, sabi ron sa guidelines, one Hail Mary is equivalent to one golden ticket way to heaven. Imagine, kung nagro-rosary ka, pag nag-rosary ka, meron ka ng 53 golden ticket to heaven. So, ganun ka-powerful yung prayer natin. At saan nag-umpisa ang prayer? Di ba pag nag-prayer po tayo is, nag-start po tayo sa sign of the cross. Pero yung sinasabi doon, when we make the sign of the cross, it is not the beginning of prayer, but the sign of the cross is already a prayer. Sabi sa guidelines, it is already a prayer. Hindi lang to gesture natin. Kasi when we sign up the cross, we do it slowly, like in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. It means that we are proclaiming our faith. We are proclaiming our faith. We are proclaiming our identity and our salvation, as well as being our kneeling. Makikita niyo to sa ang suggestion ko sa inyo, pagka may time kayo, nasa mga YouTube, Facebook, Catholic online class, maraming mga ginagawa ang Katoliko doon na hindi natin alam kung anong meaning, katulad ng kneeling. Kneeling is sign of respect and adoration, genuflect. Dinidiscuss yun doon. Binibigay niya ng mga gesture na yan, na God is greater than us. God is greater than us. So kung meron kayong mga time na i-search o puntahan yung yun yung magandang pag-aralan. Suggestion kaya, Catholic online class. So moving on, bakit? May sekreto pala yung CFC. Alam niyo po ba yung sekreto ng CFC? Di ba pag CFC daw nagiging mag-aasali na at palabas sa tayo ng mga Bible, ng salita ng Diyos. May kwento dyan na ang prayer is very powerful. Isang araw. Kilala niyo ba si St. Peter? Si St. Peter, yung nasa taas. Yung pag umaakyat sa langit, na ding-dong, ding-dong. Na ding-dong. One time, may umakyat sa langit CFC. Ding-dong, ding-dong. Tapos binuksan siya ni St. Peter. Tapos, pagbukas niya, biglang naglaho. Poop! Nawala siya. Tapos, siyempre hindi mo niya pinansin. Pagkatapos, may nagding-ding ulit, ding-dong ulit. Ding-dong, ding-dong. Binuksan na naman siya ni St. Peter. Pero maya-maya, nawala ulit siya. Langit yung pinunta niya. Pangatlong beses, medyo parang si St. Peter ay medyo hindi naman naasar, bawal masar sa langit. Medyo parang naghinala na si St. Peter. So, kinausap niya, ding-dong, ding-dong, binuksan na. Sabi nung tinapat siya ni St. Peter. Alam mo, kapatid, kanina ka pa pabalik-balik. Ano bang problema? Sabi niya, ano bang nangyayari sa baba? Sinabi niya, St. Peter, pinagpiparay po kasi kami ng CFC. Kaya siguro tumitigil yung prayer. Kaya nawawala. At ako lang ang natawa doon. Yun po, ang kwento ni St. Peter. So, ang tanong dito, bakit daw tayo nagdadasal?
According to Luke 11, chapter 11, verse 9 to 10. And so you say, ask and it will be given to you. Seek and you will find, knock and it will be opened unto you. For the one who asks, receive, and then one who seeks, find. And to him who knock will be opened. So yun. Kung paano tayo magdasal, kailangan audacious persistence. Dapat kinukulit natin araw-araw. So hindi lang pag gusto natin magdasal, dapat kinukulit din natin siya araw-araw ang Panginoon. At kaya nangyayari yung hindi pagdarasal. May mga bagay na may mga hindrances kung bakit hindi tayo nagkakaroon ng praying time. Kasi nga, ang unang reason yan, ito. I already go to church services and that's enough. Ito yung sinasabi ni Father Raga dati sa kaw namin sa ang the highest form of prayer is the Holy Mass talaga. Pero hindi sapat yung Holy Mass kasi Holy Mass is communal. Ibig sabihin parang community prayer, hindi siya personal. Ang hinihingi sa atin bilang CFC is personal prayer, regular personal prayer. So kailangan tayong magkaroon ng personal prayer. Yan yung first reason. Madali lang tong talk na to, siguro mga 10 minutes, 15 minutes. 10 lang ito eh. Ang next na dahilan, kaya wala tayong praying time is lack of understanding about prayer. At bubuklatin ko yung aking kudi ko. Ito na yan. Kung sino po sa inyo yung mga galing probinsya, yung nakasanayan na, yun lang yung mga ginagawa natin. Pero minsan kasi, factor din po yung sa church, yung minsan English, pag nasa probinsya ka, hindi mo maintindihan yung mga sinasabi ng pare. Siyempre doon, ay tao talagang ayaw mag-English, ayaw ng gusto niya maintindihan. So yung hindi niya naintindihan, saka yung ibang kapatid natin, nasanay na sila yung comfort zone, kung anong nakagawian ng pamilya, yung kanilang mga ginagawang usual na routine sa pagdadasal. So nagdadasal yan pag Pasko, pag mga occasionally, pag sumisimba, pag birthday, tapos pag mahal na araw, naghahanda ng tikoy, kalamay. Tapos sa atin kasi sa probinsya, ang ginagawa sa probinsya, anong tawag doon? Yung pasyon. Yan, pasyon. So, yun yung isang dahilan. Pangalawang dahilan pala. At ang pangatlong dahilan, 5 lang po ito. Kaya pakinggan niyo po. I don't have time. So, yun ang madalas na reason natin. Kung bakit wala tayong praying time, regular praying time. Busy tayo. So, wala tayong, may attitude na tayo na hindi nasusunod yung gusto ni Lord, yung gusto natin yung masusunod. Kailangan nating i-value yung importance ng prayer. Kailangan nating malaman yan. At ipaliliwanag yan mamaya ni Sister Sen. Ang pangapat na dahilan, I am unworthy. Ito ang maganda. Minsan, ko to eh, nung una ako sa CFC, nakinig ko yung mga brother and sister natin. Magagaling talaga silang magdasal. So pagka tumapat sa'yo, parang manandali ka. Parang hindi sapat yung ibibigay ng prayer. Pero sabi ron sa guidelines, ang pagdadasal ay hindi pagalingan. Sabi doon, ang goal natin sa prayer is to pray well and have a deeper communion with God. Nang magkaroon tayo ng communion, kung ano lang yung nasa puso natin, yun lang yung ipagdasal natin para makinig tayo. Ang importante na naitaimtim at galing sa ating puso. So yung panglima, yung last na reason is mahirap, too difficult. Yan. Minsan, pinipilit natin yung sarili natin. We expect too much from ourselves. We look for a standard in prayer. Di ba nakikinig natin? Kasi nga, nakikinig natin yung prayer.
parang mahirap gawin. But ang totoo nito, kailangan lang gawin nating simple yung pagdadasal natin, humble, and let it come from the heart. Kasi yung prayer is, it is our opportunity to talk directly to our God from our heart to heart of our Jesus Christ. So yan po yung mga dahilan na kung bakit mawawalan tayo ng praying time. At binuklat ko po yung kodi ko po. Malapit na po tayo matapos. What should we do? 5 lang yun yung hindrances ng pagdadasal. At ano bang kailangan nating gawin? Number 1 po, ang sabi rito, make a commitment to pray at a scheduled time. So kailangan po talagang tayo ang gagawa. Ang hinihingi po sa atin dito uli ay personal and regular prayer time. Hindi po yung mass, kasi communal po yun Kailangan po na mayroon tayong and regular praying time. So, maglalaan tayo talaga ng scheduled time. Parang yung mga lalaki, katulad ni brother, yung lalaki, paano po kayo nanligaw sa asawa nyo nung nililigawan pa po natin yung mga asawa natin? Di ba lagi tayong gusto natin makipag-date, makipag-usap sa kanila. At kumukuha tayo ng talagang yung time. Naglalaan tayo talaga ng oras. Pero nung sinagot na tayo, hindi, joke lang. Ganun din po yung hinihingi sa atin ng Panginoon. So kailangan mayroon tayong praying time na personal, na regular, na may bibigay sa Kanya. Regularly, daily praying time, daily routine. But sometimes flexible. So yun po ang unang kailangan gawin natin. At alam ko naman po na alam niyo yan. Kaya lang minsan, nai-stick lang yan sa head. Hindi po natin na-implement. At papaalala po natin mamaya. Pangalawa pong kailangan gawin, start with the short time of prayer. So kung medyo una pa lang po, sabi niyan, mga 1 second. Maikli lang. Tapos hanggang sa makasanayan niyo na lang. Yan, sabi rito, sa covenant, sabi ni Brother Ronnie, our covenant card says at least 15 minutes. If you find this too long, start with what you are comfortable with. So parang, kung yung comfortable na time mo lang, just focus on your prayer. By the time you develop a personal relationship with God, the length of time will grow. Parang hahanap-hanapin nyo na ito. Parang magkakaroon na kayo ng prayer time. So, ang sinasabi sa guidelines, dahan-dahan. So, kailangan magkaroon ng regular praying time na personal praying time. Spend more time as you go on prayer. Do it regularly. 15 minutes will not be enough for your prayer. At mapapansin natin o tayo-tayo na hinahanap na ng sarili natin ito. Hindi na enough yung prayer. Katulad ng ibang brother and sister natin. Bukod sa nagro-rosary yan, sisimba pa ng alas 6, magro-rosary pa. So, ganun yung mga babasa pa yan ng Lectio Divina. So yun, yung mga prayer time schedule niya. Ang number 3 is, look for the right place. So yan, kailangan kung saan tayo, pwede sa CR. May nagtanong nga before niyan kung saan nyo natatagpuan si Kristo, kung saan yung may kapanatagan kayo. It doesn't mean kung anong place, basta ang importante, makita nyo yung sarili nyo na comfortable kayong magdasal at makipag-usap sa Kanya. At ang pang-apat is, be open to the inspiration of the Holy Spirit. At binuksan ko ulit ang aking kodi ko. Dito po yung papasok yung sa ating household, yung acts. Di ba pag nagdadasal tayo, katulad sa mga household natin, yung acts, ano ba yung acts? Adoration, contrition, thanksgiving, at supplication. Yan. We are invoking the gift of wisdom. So kailangan ihangin natin yung gift of wisdom. So when we pray with acts, yung alam naman natin lahat. Dati na tayong mga CFC, matatagal na kayong CFC, nakapag-household na po kayo. So prayer is by means of acts.
At ito po yung last na kailangan gawin. Deal with obstacle to... Hello? Ayan. Yan. Hello. Yan. Deal with obstacle to prayer. Ito na po papasok yung, kung matatandaan nyo, ang talk po ng CFC, nag-coincide po yan sa iba't ibang talk eh. May talk po na similarity. May talk na ganito na ang sagot naroon naman sa ibang talk. Katulad po nito, pag na-experience nyo ito, kung matatandaan nyo po yung overcoming the work of the world, the flesh, and the work of the evil spirit, ito po yung mga mapapansin nyo. Pag na-encounter nyo na po itong mga obstacle na ito yung mga hindrance, ito po yung pagkakataon na inaatake na po tayo directly ng kalaban. So, ibig sabihin, yung evil spirit po inaatake tayo. At tandaan po niyo na kailanman hindi po mananalo sa atin ng kasamaan ng evil spirit. Basta, yan pong atake niyan is nasa isip lang natin. The evil will not win, it will not allow it. Nasa isip lang yan. Kaya kailangan paglabanan natin. Paano natin ito paglalabanan lagi? Kailangan po, babalikan natin yung prayer and scripture. So yun po yung magiging armor of God natin. Kailangan po nating patatagin yung hindi lang physical. At yan, nawawala. Hindi lang physical, kundi spiritual at moral, mental. So kailangan po natin laging magdasal at magbasa ng scripture. So yun, tapos na po yung isang page. Ang kasunod po natin ay scripture. At tanda lang yun natin, share. Yung scripture po natin. Yan. Sabi po doon kanina, scripture is when we read the Bible, ang Panginoon naman ang nagsasalita sa atin. At may trivia po itong, may trivia po itong scripture. Sabi rito, aside from prayer, we need to read. Kailangan din natin magbasa at mag-meditate. Sabi po dun sa guidelines, lahat ng miracle, all miracle from the Bible come from the problem. So, huwag niyo pong kalilimutan na lahat po ng miracle, halos lahat ng miracle sa Bible, kahit sa ating tao, nagsimula po yan sa problema. Meaning, sabi doon, huwag tayong susuko kung tayo ay dumadaan sa mga problema. Kasi pagkatapos ng problema, may miracle na mangyayari. May pagpapalang magaganap, may bagong umpisa at may bagong liwanag na sisibol. Yun yung trivia number 1 doon. At ang pangalawang trivia po, sabi doon, reading a Bible, effect. Ito po yung totoo po ito, hindi ito biro. Sinabi sa World Survey, isang television na nag-survey ayon sa pagbabasa ng Bible. Sabi doon, pag tayo ay nagbabasa ng Bible, isang beses, isang linggo, wala talagang epekto. Hindi talaga magkaka-epekto. At kung tayo ay nagbabasa ng 2 to 3 times a week sa Bible, hindi pa rin sapat. Negligable. Ibig sabihin, makakalimutan po natin. Ang sabi sa survey, para hindi natin malimutan, is 4 times a week or more. Kasi, totoo po yung percentage na binigay. Pag nagbabasa po tayo ng Bible ng 4 times a week or more, 228% na masishare natin, yung faith natin is mag-grow. Talago po tayo. At 407%, ibig sabihin, lumampas siya sa 100%, 407, take note, brother and sister, na mamimemorize natin yung verse, hindi nyo na kailangang magbuklat ng verse. Mamimemorize, at ito yung maganda, ito yung magaling, 30%, totoo po ito, 30% mawawala sa pagbabasa ng Bible, yung inyong loneliness, yung stress, yung depression, nakakawala po yan. So, ugaliin nating magbasa ng Bible at yun yung pinakang the best na may bibigay sa ating sarili. Nakakatanggal ng stress. 30% po yan ay sa survey.
Ang sabi doon, if the word and not the world, ibig sabihin, yung pong salita, kung ang salita ng Diyos daw, ang ating magiging priority, become the majority priority of our life every day, and not the world. Hindi yung tawag ng laman, yung mga bisyo kung anong ginagawa natin, will be the majority priority of your life. Our life will change. At totoo po yan, mababago po yung buhay natin. The Bible has the power to change us and convict us in our life. May kapangyarihan po siya na baguhin yung ating mga sarili sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia. The Bible is our book of wisdom for living a spirit-filled Christian life. At sabi po dun sa Hebreo 4, verse 12, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. So, kung salita ng Diyos ay buhay at mabisa, talagang pwede po tayo, mamumove tayo. At tayo tutulungan ito parang magbago, para lumago tayo. At ang sabi sa Hebreo 4, chapter 13, ang salita ng Diyos ay higit na matalas kaysa sa anumang espada na magkabilaang talim. Yan, malapit na po tayo. So, wag muna tayo mag-conclusion. Magsasalita pa si Sis. Bago tayo mag-conclusion, mga kapatid, ang puntos po ng scripture is, ito po yung puntos niya. Hawakan po natin, mga kapatid, ang ating mga batok. Hawakan po natin ang mga batok natin. Batok. Ayan. Yan. Yan po ang sinasabi natin. Hindi sapat po. Hindi sapat yung salita, yung mga sinasabi natin. Kasi talagang malilimutan natin ito. Ang salita, pag alam natin at walang pagkilos, ay hindi rin mahalaga, walang bisa. So ang kailangan natin ay ang alam natin may paggawa at may pagkilos. So may katanungan po akong iiwanan sa inyo sa pagkakataong ito. At matatandaan po niyo nung kinampilan kayo, ang sasagot po niyo lang is, I do. Yes, I do. Isa nga po, sabay-sabay kayo. Yes, I do. Mahina po yan, baka hindi po tayo makalis dito. Laksan niyo po dalawang tanong lang po ito. Yes, I do. Yes, I do. Yan, ang unang katanungan po ay ganito. Nakahanda ba kayong maglaan ng oras sa akin? Yes, I do. Nakahanda ba kayong maglaan ng oras sa pagbabasa ng salita ng Diyos? Yes, I do. At dahil dyan, tatawagin ko ang server natin. Baka may inadagdag lang po siya, tapos mag-conclusion na po tayo at mag-aalas 11 na. Si Sen, ikaw muna. Bago natin baka may dadagdag ka, Mami. Ano po, good morning po. Maraming salamat, Brother June, sa pagkakataong ito. First time ko po magsalita sa harap niyo. Ngayon, tungkol sa prayer po, dire-diretso na tayo. Sa experience ko po, ang na-realize ko po na ang prayer pala ay may dalawang elements. Two kinds of prayer, spontaneous and formulated. Okay? Ang spontaneous, yun po yung nararamdaman mo sa oras na yan, kung anong binigay ng banal na Espiritu sa iyo, kung gusto mong sabihin. Spontaneous po yun. Ang formulated po, yun po yung the Holy Rosary or Novena, yung mga nababasa natin. Our Father, di ba? Kasi binigay sa atin ng Panginoon yan. At hindi po natin yan po pwedeng pagsiwalayin yung dalawa. Kailangan magkasama po yan. May spontaneous kasi kailangan mayroon tayong personal prayer para magtuloy-tuloy po yung ating relasyon sa Diyos. Kasi pagka, di ba po, ang sabi ni Bro Jun kanina, na ang prayer is a form of communication. So kung hindi ka naman magsasabi sa mga naramdaman mo, mga hinain mo sa Diyos, walang relasyon na masasabi doon. Parang sa ating asawa, hindi mo siya kakausapin, naputol po yung communication niyo, parang wala rin. Sa maghapon, hindi mo siya kakausapin. Ganun din ang Panginoon. So, kaya prayer, hindi po yan inuobliga, inaikusa po, na gusto ko nang may Diyos, gusto ko nga na andyan siya, nandito siya palagi. So,
tawagin ko siya. So bilang binyagang Katoliko, importante po na meron tayong connection sa Panginoon. Kasi meron po tayong mga obligasyon, mga responsibility bilang isang binyagan. Okay, may mga mission tayo na dapat nating gampanan. Simula ng tayo ng bininyagan, tayo ay naging parte na ng mission ni Kristo. Okay, maging pari, hari, at propeta. Pero hindi ko na lang yung elaborate kasi medyo konti na lang oras natin. So, doon sa formula, yung ating, nakakatulong din po yun dahil yun ay ating shield. Like the Holy Rosary. Si Mama Mary laging nakikiusap, pray the Rosary every day sa Fatima. Bakit? Kasi doon tayo pinatatatag at doon ang ating pananampalataya, lagi tayong dinadala sa anak niya. Okay? Si Mama Mary, hindi natin siya sinasambahan. Siya ay ating katuwang sa panalangin. Siya yung ating backer papunta kay Jesus. Okay? Sa tuwing nananalangin tayo, si Mama Mary ay hindi po nagpapabaya bilang ina. Kung hindi natin siya tatawagin, wala pong mangyayari sa buhay natin. So the Holy Mass po is the highest prayer. Lagi po yung highest prayer. Bakit? Nandoon mismo si Jesus, present sa Last Supper. Nandoon siya mismo. So lahat ng mga anghel, habang ongoing yung Mass, nandoon po ang mga anghel ng kanyang mga alagad, heavenly, at saka tayo po nandoon din. So yung Mass kasi, huwag natin pong, kailangan unawain natin yung bawat part ng Mass. Kasi nandoon po talagang presensya ng Diyos. Bawat galaw ng pari, mayroon pong ibig sabihin nun. O kung may time po kayo, aralin nyo, meron na ngayong mga access tayo sa YouTube kung ano bang ibig sabihin ng Mass. Bakit ba, di ba boring pagka hindi mo unawaan yung Mass? Ano ba yan, salita lang si Father rin, minsan hindi ko maintindihan, mga ganon. Kasi hindi natin nadamdaman yung kabanalan during the celebration. So, doon din po, nagpe-pray tayo. Pero bilang mga Katoliko, lagi tayong mag-start ng prayer with the, anong sabi ni Brother John kanina? Sign of the cross. Pwede po bang makita kung paano tayo mag-sign of the cross? Proper po ha, as Catholic. Paano po? May nakikita akong nakagawa. Okay? Sa natutunan ko lang din ha, during the yung sa Catechism ng the Catholic Church, you see, ang proper gesture ng pagpipray, minsan kasi nahihiya natin mag-sign of the cross. Parang ang dating, nahiya tayong na ako ay Katoliko, pinakikinahihiya natin. Bakit kulang pa sa pananampalataya? Kasi ang ating faith, doon po natin unang ipakita sa sign of the cross. Okay, ito po yung proper sign of the cross. Ang ibig sabihin po, the Holy Trinity, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Okay, so sa tuwing ginagawa nito, the Father, our Creator, dito sa ating noo, dito po sa tiyan, kasi dito po si Jesus galing, si Mama Mary, and the Holy Spirit ang ating gabay. Okay, doon pa lang, dinideklara na natin na ako ay Katoliko, ako ay tagasunod ni Kristo, at by the Holy Cross, we are saved. We are redeemed. Okay? Yun yung ating pinoproklama. Kasi may nakita ko, parang gano'n lang siya. Parang tinatago. May pa rin ko nakikita ng gano'n. Sana mai-correct natin sa mga bata rin, di ba? Kasi kung ano nakikita ng bata sa mga mas nakakatanda, yun yung kanilang paniniwalaan na tama. So, tayo po ang mga unang example po ng mga bagong henerasyon ngayon. Okay? Kung ano ang proper. Simple lang po yan, pero ang dating po niya napakabigat. Kasi si Kristo mismo ang ating dala hindi ating sarili. So, pinoproclaim natin, hindi mo kailangan mag-preach, good speaker. Pero, ano yun? Pero they are gifted. Hindi rin natin sila pwedeng isang tabi lang. Kasi, inutusan sila ng Panginoon para ilaganap ang magandang balita. So, ang experience ko po, doon sa prayer, dati kasi, baka mayroon dito hinakaalam na, dati pa akong religious, buhay ko. Namuhay po ako bilang religious. Naging sister ako talaga, as in may vow na. For 9 years na experience ko po, ang buhay namin is semi-contemplative. So parang more on prayer, konti lang yung work. Pero bawat oras po may schedule yan, hindi po talaga nawawala.
wala pong nasasayang kahit isang minuto. Bakit may sabi sa akin ng superior ako, pagka nagsasayang ka ng isang minuto, na binigay ng Diyos sa iyo, ay babayaran mo yan sa purgatory. Yung bang nagsayang ka lang, nang hindi mo siya pinuri, basta sa mga walang kabuluhang bagay. 1 minute lang yun na. Tapos pag nagtatahi kami, tapos may mga sinulid na putol-putol, tapos itatapon mo yun. Sabi niya, i-consider mo yan na kasalanan mo yan. Ng ano na yan. Kapag yan ay bawat putol, dutong-dungtungin mo yan, hahaba yan, ay kasalanan mo pag hindi mo ikukumpisal yan. Yan hindi ako malilimutan sa kanya. Kaya, so, lagi tayong laging connected sa Panginoon. So, time's up na daw. Paano ko i-conclude ito? Paano ko lalandin? Ako na mag Sige. Okay. Basta yan, no? Basta lagi tayong may connection sa Panginoon. Okay, pag nagkasala, confession, huwag nang balikan ang kasalanan hanggat maaari. Yun lang po. Salamat po. Maraming salamat, Sister San. 1 minute for conclusion. 1 minute conclusion. Pag nag-conclusion siya daw, dapat dito, parang horado na hinahanap mo yung mga kapatid mo. Ang conclusion natin for tonight, for today is that sa pinag-aralan natin, prayer and scripture, a lack of personal and regular prayer time and ang kawalan ng oras sa pagbabasa at pananalangin ay nagre-reflect sa kawalan, sa lack ng faithfulness to God. Huwag natin kalilimutan yan. At when we neglect prayer and when we neglect reading the Bible, ay nagiging tayong mahina. We become a powerless Christian. Magiging mahina tayong mga Katolik, tagasunod ni Kristo. But when we pray and when we read the Bible religiously, regularly, lalakas tayo. Ang sabi doon, we are tapping God's power. So, therefore, kung lalakas tayo sa pagbabasa ng Bible at sa panalangin, the most important conversation that we are going to make every day, all day, is prayer and scripture. Tagalogin natin. Sa madaling sabi, ang gabay natin sa pagiging mabuting Katoliko, mabuting Kristiyano, ay sa pamamagitan ng prayer and scripture. Ito ang gabay natin para tayo maging mabuting Kristiyano. At sabi nga doon, sa pamamagitan ng prayer, nagsasalita tayo sa Panginoon, nakikipag-usap tayo. Sa pamamagitan ng scripture, siya naman yung pinakikinggan natin, nagsasalita siya sa atin. At kung gagawin natin ang prayer and scripture araw-araw, magiging personal prayer, regular prayer natin, ay lalalim tayo bilang Katoliko. Mas lalago tayo. At yun ang dapat mangyari pag lumago tayo. At higit sa lahat, magiging tapat tayo sa ating tipan sa Kanya. For that, may God be praised. Yun, thank you Brother June and si Zen. So, pakalaman ng inyong talk, no? Prayer and scripture.